Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 5:04 ng umaga, Philippine Standard Time. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw ngayon ng Lunes, ika-28 ng Abril taong 2025. Sa bayan din po tayong napakikinggan sa DZRS Radyo Pilipinas 2 Sports Radio, DZRM Radyo Pilipinas 3 Radyo Magazine, at sa ilang himpilan sa probinsya ng Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. At napapanood via live streaming sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero 1 ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan ninyo kung paano ang mga proseso at mga individual na nasa likod ng paggawa ng pagkain. At malalaman ninyo ang mga balita at impormasyon hinggil sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po si Christopher Tirambolo. At ito ang impormasyon at sari-sarang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. gising-gising na mga kaibigan. Narito na mga balitang pangunahing balitang pang-agrikultura. DA inatasan ang National Food Authority na dalhin sa Visayas ang imbak na bigas para sa 20 pesos kada kilo na rice program. COMELEC may karagdagang kondisyon sa inaprubahang ban exemption sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. At pambansang rice subsidy program target itulak ng Kamara. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inutusan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Food Authority na simulan na ang reprocessioning ng supply ng bigas sa Visayas bilang paghahanda sa paglulunsad ng 20 pesos kada kilo na rice program. Kaugnay nito ay nakakuha na ang DA ng clearance sa Commission on Elections upang ilarga ang 20 pesos kada kilo na bigas program.
Ayon sa kalihim, ang bigas sa inisyatiba ito ay magmumula sa reserbang bigas ng National Food Authority na itong nakalipas na linggo ay umabot sa 5-year high na 378,157 metriko tonelado o may katumbas na 7.56 na milyong bags o sako ng bigas. Sapat na anya ito upang mapakainin ang lahat ng mga Pilipino sa loob ng 10 araw. Napili ang Visayas bilang pilot run para sa 20 pesos kada kilo na bigas program dahil sa mataas kaysa sa average na antas ng kahirapan. Nalagpas sa national average na 10%. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, kailangan dalhin ang bigas sa Mindoro upang punan ang mga lugar na limitado ang produksyon ng bigas tulad sa Negros, Cebu at Samar at Leyte. Sa ibang balita, nagbigay ng karagdagang kondisyon ang COMELEC sa pagbebenta ng Department of Agriculture ng 20 pesos kada kilo na bigas. Una na dito ang pagsusupply sa lokal na pamahalaan kung sila ay makikibahagi sa pagbebenta ng murang bigas. Pangalawa, dapat sa pampublikong lugar isasagawa ang pagbebenta ng bigas at pangatlo, dapat ay easy access o bukas sa media, civil society at interest groups ang distribusyon ng bigas dahil hindi anya dapat nalilihim sa publiko ang mga ginagastos ng pondo o napondo ng gobyerno. Bukod dito, nakapaloob din sa inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC sa request ng DA. Kaugnay sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas ay dapat matiyak ng DA na nasusunod ang mga kondisyon ng COMELEC sa nasabing programa. Bawal din ang presensya ng mga tarpaulins ng mga kandidato sa pagdarausan ng programa dahil para sa COMELEC ito ay may tuturing na vote buying matapos malabag ang probisyon ng Omnibus Election Code. Sa ibang programa o sa ibang balita, kasabay na pagsuporta sa inilunsad na 20 pesos kada kilo na bigas na programa ng pamahalaan ay planong isulong ng Kamara ang pagkakaroon ng isang pambansang rice subsidy program kapalitan direktang cash assistance. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mas epektibong paraan ito upang matiyak na ang tulong ng gobyerno ay direkta mapupunta sa hapag ng mga pamilyang Pilipino. Nakatakdang umarangkada ang pilot implementation ng programa sa Visayas Region kung saan makabibili ang mga kwalipikadong pamilya ng hanggang 10 kilo na bigas kada linggo sa presyong 20 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., katuwang sa programa ang Food Terminal Incorporated o FTI at mga lokal na pamahalaan. Tinukoy ni Romualdez ang matagumpay na pagpapatupad ng kahalintulad na programa sa lalawigan ng Camiguin. Planoan niya ng Kamara na isama sa 2026 national budget ang sapat na pondo upang ma-institutionalize ang naturang rice subsidy program. Aniya kung gumagana sa Camiguin ay maaari ito ipatupad sa buong bansa. At sa mga balitang probinsya muna tayo. Second dry cropping season iminungkahi ng National Irrigation Administration o NIA sa mga rice farmers sa Cagayan Valley habang sapat na patubig tiniyak. At may detalye pa si Dina Villacampa ng DWPE Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw. Radyo Pilipinas Report. Sinisiguro ngayon ng National Irrigation Administration o NIA Region 2 ang tuloy-tuloy na serbisyo sa patubig sa Canal Service Area ngayong panahon ng second dry cropping season at paparating na wet cropping season. Ay kay Angel Raimundo Apil, ang Regional Manager ng NIA Region 2,
tuloy-tuloy ang kanilang maintenance activities sa mga irrigation system para masigurong walang magiging aberya sa pagpapatubig sa mga sakahan. Maliban sa Repair, Rehabilitation, Improvement Works Program, kasalukuyan din ang kanilang big-ticket projects para mapalawak pa ang kanilang mapapatubigan. Kabilang dito ang Tumawini River Multipurpose Project sa Isabela na maaari makapagpatubig ng nasa 10,000 ektarya. Ang Sabo Dam sa Claveria sa Cagayan na malapit ng buksan na pwedeng mapatubigan ng mahigit 3,000 ektarya. Nagsasagawa rin sila ng restoration sa mga dati ng irrigated areas na dahil sa kawalan ng tubig sa water source tulad ng ilog ay gagawing solar irrigated o pump irrigated at nang matulungan ng mga magsasaka sa pangangailangang tubig ng mga ito. Kabawasan din ito sa 40% o 122,000 hectares na nalalabi pang lugar na hindi pa naseserbisyohan ng NIA Region 2. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City. Maraming salamat, Dinya Villacampa. Sa ibang balita muna tayo, Magsige MPC mula sa Davao Region pasok sa final evaluation para sa kauna-unahang Best Kadiwa FCA 2025. At may detalye pa si Dang Sabani Jumala ng Radyo Pilipinas, Davao. Radyo Pilipinas Report. Ang Magsige MPC ang nag-iisang kinatawan mula sa rehiyon ng Davao na lalaban para sa pinakabagong kategorya ng Gawad Saka Search na gaganapin sa Malacanang Palace ngayong taon. Ang Gawad Saka ang pinakamataas at pinakaprestihosong pagkilala ng DA para sa mga natatanging individual at organisasyon sa larangan ng agrikultura at pangisdaan. Layunin nitong kilalanin ang mga may makabuluhang kontribusyon sa seguridad sa pagkain, pagsasaka at kaunlaran ng komunidad. Matagumpay na naisagawa ng mga pambansang tagasuri mula sa Department of Agriculture ang panayam, dokumentasyon, evaluasyon at site validation sa Manuel Gianga at Sirib Growers and Employees Multipurpose Cooperative, isa sa 5 nangungunang nominado sa buong bansa para sa bagong Kadiwa Farmers Cooperative Association category sa 50th Gawad Saka Search. Pinangunahan ni Regional Division Head Richard Rosales ang Magsige team sa isinagawang focus group discussion kasama ang mga manunuri mula sa national level. Tinalakay dito ang kanilang partisipasyon sa Kadiwa program, ang implementasyon nito at ang pangmatagalang epekto sa mga miyembro ng kooperatiba at gayon din sa mga komunidad. Nagpaalala naman si DA Regional Technical Director for Research and Regulations, Sabdiel Zacarias, sa mga evaluator na panatilihin ang pagkakaisa, kaayusan at pananagutan sa lahat ng kanilang gawain. Sa ginanap na exit conference, taus-pusang nagpasalamat ang Magsige MPC na maging bahagi ng nasabing award. Tiniyak din nilang magpapatuloy ang kanilang advokasya sa pagbibigay lakas sa mga magsasaka at pagsuporta sa mga programa ng ahensya para sa pag-unlad ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Dang Sabdani Jumala para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Samantala, suspended ng 8 estudyante na benepisyaryo ng NPA ibinigay na. At may detalye pa mula sa DWFB Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag, mula kay Rani Dorilag. Radyo Pilipinas Report. Ibinigay na ng National Tobacco Administration sa Ilocos Norte ang stipend ng 8 estudyante na anak ng mga magsasaka ng tabako. Nagkakahalaga ng 7,000 piso ang natanggap ng mga benepisyaryo na pinangunahan ni NTA Ilocos Norte Branch Manager Engineer Randy Abella at Administrative Officer Fedimark Rosario. Sinabi ni Agriculturisto May Angela Lacamora sa Radyo Pilipinas Lawag na kada semester ang pagbibigay ng stipend ng mga benepisyaryo o katumbas ng 14,000 piso sa isang school year. Iniisa-isa ni Lacamora ang mga kailangang gawin para makakuha ng limited slot para sa educational assistance ng ahensya. Dapat rehistrado ang magulang na magsasaka ng tabako sa NTA. Papasok ang anak bilang first year college, kukuha ng kursong kaugnay sa agrikultura, environment o teacher at iba pa sa isang state college o state university at walang ibang scholarship grant na natatanggap sa ibang ahensya ng gobyerno. Dagdag nito na hindi ibig sabihin na nakuha na ang isang aplikante kung tinanggap ang kanyang aplikasyon, kundi dadaan pa sa screening at masusing pipiliin ng ahensya ang mga kwalipikado at nagkukulang sa pangtustos ng pag-aaral ng kanilang anak. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Paano ka lang gamitin muli ang abaka sa banknote suportado ng Department of Agriculture? At may detalye pa si Juris De La Rosa ng DWFB
DF, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tinatayang aabot sa mahigit 120,000 Abaca farmers sa bansa ang makikinabang sa panukalang muling gamitin ang Abaca fiber sa paggawa ng Philippine banknotes kapalit ng polymer. Ito ang isinusulong ni TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. na ngayon ay suportado na ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., makikipagtulungan ang DA sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Foreign Affairs upang isulong hindi lamang ang paggamit ng Abaca sa pera, kundi pati sa mga opisyal na dokumento ng pamahalaan tulad ng pasaporte. Dagdag pa ni Laurel, hihilingin nila sa BSP na muling pag-isipan ang pagtanggal ng Abaca sa banknotes dahil sa epekto nito sa kabuhayan ng libo-libong Pilipino na umaasa sa industriya ng Abaca. Nagpahayag ng pasasalamat si Kong Teves sa aksyon ng DA at muling binigyang diin ang kahalagahan ng Abaca sa ekonomiya at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Matatanda ang naaprubahan na sa House Committee on Finance ang kanyang House Bill 567 na nananawagan sa BSP na ipagpatuloy ang paggamit ng Abaca sa paggawa ng salapi. Sa datos ng Philippine Fiber Industry Development Authority, ang Pilipinas ang nangunang supplier ng Abaca sa buong mundo na may 86% global market share noong 2023. Gayunpaman, maraming Abaca farmers ang nananatiling kabilang sa pinaka mahihirap na sektor ng agrikultura. Giit ni PhilFIDA Executive Director Arnold Atienza, bukod sa pagiging biodegradable at recyclable ng Abaca, malaki rin ang maitutulong nito sa kalikasan at komunidad kung muling susuportahan ng gobyerno lalo na ng BSP. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes. Marami pa tayong mga balita sa pagbabalik ng Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mula sa 1 hanggang higit sa 2 oras sa biyahe sa barko man o sa kalsada, 7 minuto na lamang ang ginugugol ng mamamayan sa pagtawid sa Lanao del Norte at Misamis Occidental dahil ito sa Panguil Bay Bridge Project na binigyang prioridad at tapusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dekada-dekada ang hinintay ngunit tinapos at pinasinayaan ito noong Setyembre 2024. Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Sa habang mahigit 3 kilometro, ito na ang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Aabot sa 10,000 individual ang mapaglilingkuran ng tulay kada araw. More than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. Sa naturang proyekto, pipilis pa lalo ang progreso. It is just the beginning. We are building a bagong Pilipinas. Taong 1973 nang pasinayaan ng San Juanico Bridge sa Leyte. This bridge holds a special place in my heart that it is one of the flagship projects completed during the administration of my late father. Very timely na sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., which is yung father din niya nagpagawa ng bridges, na-highlight yung significant at importance at history ng San Juanico Bridge. And kami nga sa CHESA kasi we want to improve it, upgrade it, and makasabay kami sa international tourism destination. Ayon kay Marvin Pigzon, Provincial Tourism Officer ng Region 8, ang lighting ng San Juanico Bridge ang isa sa big-ticket projects ng Samar. We're so thankful with Fiesta to Department of Tourism. Nakakatulong talaga ito sa mga tao, particularly sa mga naghahanap buhay dito sa may San Juanico Bridge. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pananim at ang mga baha na dulot ng malalakas na mga bagyo. Sunod-sunod na sakuna ang nanalasa sa ating mga buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng matutuluyan at makukunan ng pagkain. Pero dahil sa bilis ng aksyon at responde ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay nagpahatid ng agarang mga tulong upang punan at sustentuhan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Umabot sa halos 8 milyon na family food packs ang naipadala sa bawat sulok ng bansa para sa mga nasalanta nating mga kababayan. Napakalaking tulong ng mga family food packs na bigay ng ating pamahalaan.
bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simulan. Halal certified product? Sagot ka ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim ng Halal Development Program, tutulungan ang mga MSMEs o maliliit na negosyo na maging halal certified para makapagbenta sila sa global market. Plus, may opportunity ka na makakilala ng potential export partners at collaborators sa Islamic finance at halal ecozones. Kaya't kung ikaw ay isang entrepreneur, this is your chance to level up and bring your products to the world stage. Halal certified na negosyo? Push mo na yan! Pinahihina ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang puwersa ng mga lokal na teroristang grupo. Sa bagong Pilipinas, pinaigting ang military operations at pagpasok ng serbisyo ng pamahalaan sa mga kanayunan. Nakaraang taon, halos 300 lokal na teroristang grupo ang matagumpay na nasupil. By disrupting terrorist organizations, we have sent an unequivocal message. The safety of our people is our topmost priority. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Agri-Youth Sector ibinida ang ika-80 Provincial 4H Achievement Day sa Catanduanes. At may detalye pa si Rosie Nueva ng DWDF Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Radyo Pilipinas Report. Mas pinaigting ang suporta para sa sektor ng agri-youth mula sa iba't ibang munisipyo sa isinagawang 8 Provincial 4H Achievement Day sa Provincial Capitol Dome. Pinangunahan nito ng Provincial Government ng Catanduanes sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office. Layunin ng programa na higit pang palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa pinalawak na larangan ng agrikultura mula sa mga usaping patungkol sa agripreneurship gamit ang makabagong teknolohiya hanggang sa mas pinatibay na suporta mula sa lokal na pamahalaan. Tampok din sa programa ang iba't ibang paligsahan tulad ng 4H Club Promotional Video Contest at 4H On-the-Spot Photography kung saan nagwagi ng unang pwesto ang LGU Karamuran. Habang tinanghal naman na kampyon ang LGU Bara sa Tinig ng Kabataan Song Contest. Ayon sa Catanduanes Government, sa pamamagitan ng mga ganitong programa, patuloy na hinihikayat ang mga kabataan na aralin at pagyamanin ang sektor ng agrikultura bilang isang makabuluhang larangan para sa kanilang kinabukasan at para sa ikauunlad ng buong lalawigan. Para sa bagong Pilipinas, Rosie Nueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes. Higit 6 na milyong pisong halaga ng gamit pang agrikultura ay pinamahagi sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization. At may detalye pa si Tom Alvarez ng DWLC, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Okay, balikan natin ang balita ni Tom. Samantala, higit 630 ektaryang taniman tinututukan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan upang mula pagtanim hanggang pagbebenta. At may detalye pa si Mildred Kokya ng DWRS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog. Radyo Pilipinas Report. Patuloy ang paglago ng corporate farming program ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ngayong taniman, umabot na sa 685 ang bilang ng farmer cooperators.
25 farmer cooperative associations mula sa 23 mga bayan at 633.4 hectares na ang nasa ilalim ng corporate farming mula nang ilunsad dito noong 2022. Ayon kay Governor Ramon Gico III, isa itong holistic approach na nagre-resulta sa magandang ani at mababang production cost. Hanga naman ng DA sa naturang programa kung saan na isa sa katuparan ng hangarin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa partner agencies tulad ng DA, DAR, PhilMec, ATI, LGUs, agricultural technical companies at suppliers ng mga pataba at pestisidyo. Dito, sumasailalim sa pagsasanay at pag-aaral ang farmer cooperators sa field day class ng DA, agriculture technicians at ATI. Sumasabak sila sa iba't ibang farm mechanization demo tulad ng drone. Umaalalay rin ang lalawigan sa puhunan ng mga magsasaka. Nakakahiram ang farmer cooperators ng farm inputs gaya ng abono, pestisidyo at ilan pang pangangailangan mula sa kumpanya na partner ng pamahalaang panlalawigan. Mula taniman, anihan hanggang pagbebenta, nakaalalay ang provincial government sa mga magsasaka. Katunayan, ang produktong bigas ng Buenlag Aligwas na dumaralos ng Kalasyaw ay sinusuplay na sa pagamutan ng lalawigan gaya sa Pangasinan Provincial Hospital. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Samantala, DOST Region 9 nagtsagawa ng consultative dialogue sa mga seaweed farmer sa Zamboanga, Sibugay. At may detalye pa si Leslie Cubol ng DZRM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Radyo Pilipinas Report. Naging matagumpay ang isinagawang consultative dialogue ng Department of Science and Technology Regional Office 9 o DOST9 sa mga seaweed farmers sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Ang konsultasyon ay pinangunahan ng Provincial Science and Technology Office of Zamboanga, Sibugay ng DOST9 sa koordinasyon ng Xavier Agricultural Extension Services Foundation Incorporated. Ang aktibidad ay magsisilbing simulain sa pag-akit sa mga stakeholder na kilalanin at alamin ang mga hamon at mga oportunidad sa seaweed industry sa probinsya. Matapos ang konsultasyon, isinagawa rin ang needs assessment upang malaman ang potensyal na science and technology o SNT interventions para masuportahan at mapahusay ang mga kasanayan sa pagsasaka ng mga damong dagat o seaweeds dito sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Papasukin muna natin ang mga nagbabadaling balita hinggil sa phreatic eruption na nagaganap dyan sa Bulkang Bulusan sa Bicol. At may detalye pa si Marian Bastasa. Mary. Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update. Go, Mary. Kinumpirma nga ng PHIVOLCS na sumabog itong Bulkang Bulusan sa Sorsogon sa Bicol ngayong madaling araw. Nagsimula ang phreatic eruption bandang 4:36 AM at tumagal ito ng 24 na minuto o natapos kaninang alas 5 lamang ng madaling araw. Nagdulot ito, Christopher, ng ash plumes na umabot ng 4,500 metro. Ang taas na ngayon ay nakataas pa rin o nasa ilalim pa rin ng alert level 0 itong Bulkang Bulusan. At aabangan natin, nantabayan na natin ang ilang pamdetalye mula sa PHIVOLCS kaugnay nga itong phreatic eruption sa bulkan. Mula sa PHIVOLCS para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Marian Bastasa. Marami pa kami mga balita hinggil sa agrikultura sa pagbabalik ng Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Taon-taon, 1 milyon. Ito ang naistuparin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang flagship program, ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program sa buong bansa. Sa Bulacan pa lamang, 6 na housing projects na ang sinimulan. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, hindi na malayo ang posibilidad na makakamtan ang pangarap ng libo-libong mga Bulakenyo
na magkaroon ng maayos, disente at abot-kayang tirahan. Oras na matapos, kabuang 30,000 bahay ang matitirahan ng mga taga San Jose del Monte City, San Rafael, Pulilan, Pandi, Giginto, Malolos at Bukawe, Bulacan. Sa bagong Pilipinas, walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? How about matutong mag-welding? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. At this time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Since mahilig naman ako mag-fabricate, yun nga lang, more on sa kahoy. Gusto ko siyang i-level up pa. Akala ko dati, ganun-ganun lang. Ididikit mo lang yung bakal, yun na yun, pero hindi eh. Nung pumasok ako sa TESDA, mas lumawak pa yung knowledge ko regarding dun sa bakal. Tinry ko lang po sana na, kumbaga, habang hindi pa nakakahanap ng work. Tapos hindi ko expected na, yun nga po, na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. Ikaw, ready ka na bang matuto pa? Rest assured that this administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. With our unity and cooperation, I'm certain we will not only survive, but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Mula sa matinding init hanggang sa hagupit ng malakas na bagyo, ramdam ng Pilipinas ang pinsalang hatid ng climate change, gaya ng pagbaha, landslide at pagkasawi ng marami. Kaya ang Climate Change Commission pinangunahan ang buong National Adaptation Plan para maisama ang pag-adapt sa climate change sa pulisiya, programa at aktibidad ng pamahalaan. Palakasin ang ating kapasidad sa peligro ng pagbabago ng panahon. Handa tayong tumugon. Ang kapakanan ng mga kabataan sa bagong Pilipinas tinataguyod at pinoprotektahan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., halos 8,000 operasyon ang ikinasa ng pambansang pulisya laban sa mga nang-aabuso sa mga bata, habang 6,000 naman ang naaresto ng PNP. Bilang bahagi ng digital transformation na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Laguna na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Fully energized, artificial intelligence ready, built to support hyperscale, cloud, enterprise workloads. In other words, the Googles, the Amazons, the Facebooks of this world. The launch of this landmark ICT infrastructure is also a testament to the people-centered future we are building. A Philippines where technology and human connection go hand in hand and exist seamlessly. Dagdag ng Pangulo, ang infrastrukturang ito ay nagpapatibay na ang Pilipinas ay tunay ng future-ready at maghahatid ng tiyak na kaunlaran para sa bawat Pilipino. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. This technological infrastructure strengthens connection, not just digital. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan ng Radyo Pilipinas na may kinalaman sa agrikultura. Papasukin natin ang balita hinggil sa higit 6 na milyong pisong halaga ng mga gamit pang agrikultura ay pinamahagi sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization. At may detalye pa si Tom Alvarez ng DWLC, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Palalakasin ng Department of Agrarian Reform Darmi Maropa ang Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS sa mga agrarian reform communities sa lalawigan ng Marinduque. Ayon sa pabalid ng ahensya, tumanggap ng 6.4 million pesos halaga ng makinaryang pangsaka ang 33 ARBOS na kabilang sa 2,554 agrarian reform beneficiaries o RBs sa lalawigan. Kabilang nila rito ang 1.9 million pesos halaga para sa organic plant supplement. Ang inisyatibong ito ay para mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura at hikayatin na ipagpatuloy ang pagsasaka at mga gawaing kaugnay nito. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Okay, samantala, Tissue Culture Laboratory biyayang hatid sa mga benepisyaryo sa Pangasinan. At may detalye pa si Leslie Jimino ng DWRS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ipinakilala ng DA Regional Field Office 1 ang mga Young Farmers Challenge Program 2024 Regional Winner matapos ang masusing deliberasyon. Sa Ilocos Norte, Victoria May Valdevia ng The Tora Enterprise at Alan Ancheta ng Hearty Chips. Sa Ilocos Sur, James David Banite ng Banites Kabute. Sa La Union, sina Razel Mondihar para sa B-Ray Zero Waste Apiare, Sustainable Beekeeping Practices para sa mga environmentalist at economic efficiency, at Sheila Marie Dungis para sa Smartland Integrated Farm. Sa Pangasinan, sina Esron Cabansag para sa BioBrick Storage Solutions at Mary Ann Gonzalez sa MG Piggery. Ang mga nanaloy mula sa 15 competitors at tatanggap ng kabuang 230,000 pesos na grant para sa bawat enterprise. Ang mga ito ang siyang kakatawan sa Ilocos Region sa YFCP national level. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Okay, sa puntong ito, makakausap po natin sa linya ang pinuno po ng Bureau of Corrections, si Gregorio Katapang Jr., ang Director General ng Bureau of Corrections. Magandang umaga po, Director Greg. Si Christopher po ito sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Hi, magandang umaga rin, Christopher, at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Sa ngayon, sir, kamusta na po kayo dyan sa Bureau of Corrections? Lalo pa ngayon, napakatindi ng init. Maayos naman. Nabibigyan naman ng pansin yung mga kailangan gawin para maiwasan na heat stroke at magkasakit yung ating mga PDL. Director, sa ngayon po, paano po natin natitiyak ang food security sa bilangguan po, Director? Yung mga PDL po natin na sila nagtatanim ng mga kinakain nila kasi malawak naman po ang mga lupain namin. Meron kaming lupa sa
Palawan, 29 hectares. Sa Mindoro, about 8,000 hectares. Sa Davao, 6,000 hectares. And then of course sa Leyte, almost 1,000 hectares. At saka Zamboanga, meron naman din kaming mga 1,200 hectares. Yan po tinatamnan ng mga pagkain o mga gulay, mga palay, para yan na po ang ginagamit namin na pangkonsumo ng mga PDL. Direktor, matanong ko lang, ano bang po klaseng mga gulay at prutas ang itinatanim po sa loob po ng mga kulungan sa bansa? Halo-halo na po yan, okra, talong, ampalaya, kamatis, basta yung mga sangkap para pagluto ng mga katulad yung pakbet, ganyan, chapsuy, sila na rin na nagtatanim yan. Direktor, matanong ko lang, paano po yung sistema po? Kung sino po ba nagtanim, siya rin po yung kakain? Opo, kasi pag inanin nila yan, presko pa, yan ang gagamitin nilang pang-ulam o ano. May kasama rin po kaming mga at nag-alaga rin sila ng mga tilapia. So, nakakatulong pa rin sa pagkain nila. Direktor, may datos po ba kayo kung magkano po ang natitipid po ng ahensya dahil po sa inisyatiba ng pagtatanim ng mga preso po sa loob ng kulungan? Ang datos po dyan, kasi ang pagkain po ng mga PDL natin, mga 70 pesos per day. Kaya medyo alanganin talaga sa pagkain. So, dahil 70 pesos na lang nga yan, sila na rin na nagtatanim ng mga palay nila, gulay, isda, umisa nag-aalaga rin sila ng baboy, mga manok. Yun po ang ginagamit nilang pandagdag sa pagkain nila. Kasi kung tutuusin natin, dapat siguro kaka 100 pesos para lumaki-laki naman yung kanilang allowance. So, yung 70 pesos, pinagkakasya na lang po ng mga PDL natin para makalusot sila o makaahon sila sa pagkain. Director, matanong ko lang din kasi nagkaroon po ng Memorandum of Agreement sa pagitan po ng Bucor at ng Department of Agriculture na nagtatayo po ng kadiwa ng Pangulo. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng impormasyon tungkol dito? Opo, meron po kasi kaming Department of Agriculture at saka Department of Justice, MOA, to farm the Bureau of Corrections unused land. Ang tawag dito, Reformative Initiative for Sustainable Environment for Food Security Project. So, yan po ang naging basis na kung bakit kami ngayon nagtatanim, nag-aalaga ng hayop, at saka mga fish. Para sa gano'n na kung may sobra, pagdating ng araw, malakas na ang aming produksyon, at may sosobra naman mga pagkain sa amin, pwede namin i-share sa, let's say, katulad sa Palawan, nandyan ang malaking lupa namin. Baka dadating ang panahon na kahit 20 to 30% ng pagkain ng Palawan, kami na ang magpo-provide. Director, sa pamantayan po ng Bureau of Corrections, pwede ba magpasok ng pera o may pera yung mga bilanggo tapos bibili na lang po yung mga PDL po natin ng pagkain o gulay o prutas o naman gusto nilang makakain dun po sa kadiwa ng Pangulo? Opo, pwede po yun kasi allowed naman po yung mga PDL natin ng 2,000 pesos per day na allowance kung may magpapadala ng pagkain. So, yun ang gagamitin nilang pera, pambili ng mga tanim nila para
ang dagdag sa pagkain nila. Sir, matanong ko lang din, bukas po ba yung Bureau of Corrections na makipagtulungan sa DA at mga attached agency nito upang maturuan at makapagsanay po ang mga PDL po o hinggil po sa agrikultura po? Opo. Tuloy-tuloy naman po ang aming ugnayan ng Department of Agriculture. Tinuturuan po kami o paano magtanim na maayos na mga gulay at saka palay. Sa katunayan nga po, medyo maganda ang ani namin ng palay sa Palawan. At may balita po kami na bibigyan mga pa kami ng kiskisan, yung panggiling. Para sa gano'n na kami na rin ang gigiling ng mga palay namin, makakatulong lalo ito kasi magiging presko talaga yung mga kakainin ng mga PDL kasi kung magiging bigas na yung palay, kami na ang magkikiskis, baka mas mura ang magiging bili namin sa mga sa mga bigas. Boss, paano po yung sistema po ng sa pagkain po? Paano po yung rasyon? May schedule ba o ganito sa atin, 'di ba? Tuwing Friday, Munggo Day, 'di ba? So sa inyo po, paano po yung schedule po ng pagkain para matiyak po na masustansya po yung mga kinakain ng mga bilanggo or PDL? Meron po yung dietitian. Siya yung nagdidikta kung anong kakainin sa araw na yan. At saka may 1 week po yan, 1 month. Basta whole year round po, merong listahan ng magiging ulam at pagkain nila. So tuloy-tuloy naman po yan dahil sa backyard po nila, meron silang tanim na sarili, mga okra, talong, mga iba-ibang mga gulay na munggo, ganyan, na pwede nilang ulamin sa araw-araw. Director, huling tanong na lang, meron po ba kayong naitala na nag-away dahil sa mga tanim? Ay wala po kasi kooperatiba po sila eh. Nasusupervise naman po sila ng mga gwardiya natin. So hindi po nila pinag-aawayan yan dahil napakalapad naman po ng lupa natin at parang commune sila eh. Magkakasama sila at nagkakaintindihan sila kung paano ang hatian sa pagkain. Okay, final words na lang po, Director. Natutuwa po kami sa programa ng Department of Agriculture at tinutulungan po ang ating mga PDL kahit maliit lang ang kanilang subsistence allowance, yung pagtatanim na tutulungan o naiibsan yung kakulangan sa pagkain nila at nakakatulong sa kanilang kalusugan. So, saludo po kami sa ating Secretary ng Agriculture at natutuwa po kami. Maraming salamat po. Okay po, maraming salamat Director General Gregorio Gred Katapang Jr., ang Director General po ng Bureau of Corrections. Marami pa kayong balita hinggil sa agrikultura sa pagbabalik po ng Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mahilig ka ba mag-download ng apps? Pwes, i-download mo na ang eGovPH app na isang revolutionary legacy project ng Marcos Administration. Sa bagong Pilipinas, lahat ng serbisyo ng ating gobyerno nasa isang app na, wala nang hassle. The eGovPH app has also been launched. As envisioned, all key government services are to be integrated into the single and centralized mobile app for the convenience of the general public. This has already been integrated into the eGovPH app and can be now accessed by our citizens. Consistent with this transformative policy direction, all government offices must then ensure that their vital services are digitalized immediately. Mag-register, mag-set up ng profile at verified ka na.
Mabilis na serbisyo, mas efficient na gobyerno with your eGov.ph app. Download eGov.ph app now. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion in investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pinoy. So ang akin pong posisyon ay Design Director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Baon sa utang sa pang-araw-araw. Problema pa ang baon sa eskwela. Sa pamamagitan ng tulong-dunong, ginhawa na ang bigay nito sa mga estudyante. There are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the tulong-dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Sa JED, walang maiiwanan dahil kapakanan ng estudyante ang nangunguna. Milyon-milyong pamilyang Pilipino ang nakikinabang na sa murang bigas. Sa ilalim yan ng Program 29 at ng Rice for All program ng Department of Agriculture. Sa Program 29 na laan para sa vulnerable sector, 29 pesos lang ang kada kilo ng bigas. Sa Rice for All na bukas sa lahat ng sektor, mura pa rin ang bigas sa halagang 40 pesos kada kilo. Ang mga programa, palalawigin pa. Sa murang bigas ng pamahalaan, may pagkain sa bawat hapagkainan. Mas epektibo ang paglilingkod sa publiko kung may integridad at tapat ang mga kawani ng gobyerno. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas pinaigting ang pagpapatupad ng internal cleansing sa hanay ng pulisya. Mula 2022, halos 1,000 pulis ang sinibak sa serbisyo dahil sa katiwalian, kabilang ang pagkakasangkot sa illegal na droga. Nasa 4,000 naman ang binigyan ng disciplinary action. An united police force always strive to win the trust, respect, and admiration of our citizenry through an efficient, ethical, and compassionate brand of police work. Sa bagong Pilipinas, napatatag ang tiwala ng publiko habang tinitiyak na ang mga pulis ay disiplinado. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Papasukin muna natin ang isang balita hinggil sa higit 800 ektaryang palayan sa San Fernando, Camarines Sur na isalba sa pagkatuyo ngayong panahon ng tag-init. At may detalye pa si Ronnie Hufancia ng DWRB, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakasalba sa posibleng pagkatuyo ang mahigit 800 ektaryang palayan sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur dahil maagang nakapagtanim ang mga magsasaka sa nasabing bayan kung saan sa ngayon ay nag-harvest na sila ng kanilang mga tanim na palay na kung kaya't ligtas na ito sa masamang epekto ng mataas na heat index ngayon. Ayon kay Alan Salvador, Municipal Agriculture Officer ng bayan ng San Fernando, Camarines Sur, dahil dito ay posible umanong makabawi ang mga magsasaka sa pagkalugi noong mga
nakaraang anihan na nasira ng tubig baha ang kanilang mga palayan. Anya, kung may epekto man ang nararanasang sobrang init ngayon ay halos nasa 20% lamang ito at iyan ay ang mga hindi nakapagtanim o kaya naman ay nahuling magtanim na kung kaya't may bahagi ng kanilang palayan ang natuyo ng sobrang init. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur. At sumayin niyo po ang isang oras na balita at impormasyon hinggil po sa agrikultura. Sa ngalan po ni Rovan Malili, Jobel Lustre, Ariel Villamor, mula sa Radyo Pilipinas 1 Technical Division. Mula naman sa Radyo Pilipinas Sports, si Nida Soriano, Roxanne Omil, Gerard Macamora. Mula naman sa Radyo Pilipinas Tres Tech, si Sam Reyes, Mary Shaw Marimbad at Julius Ungab. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hiro Robrigado, ako po si Christopher Tirambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on